Nagsisimula na ang Season 2 at makikita natin na maraming tao ang nagtatakbuhan. Sa gitna ng mga pag-atake, makikita natin sina Kafka at Mina noong bata pa sila ay tumatakbo rin kasama ng ibang tao. Nang madapa si Mina sa lupa ay tinulungan siya ni Kafka at pinakalma na magiging ayos din ang lahat. Sa sandaling iyon ay dumating ang mga puwersa ng depensa at sumigaw si Kafka para hikayatin sila, may biglang pagsabog at bumagsak ang parte ng isang gusali malapit sa kanya, hinanap niya si Mina pero hindi niya ito makita dahil sa kapal ng alikabok. Nang mawala na ang alikabok at laking gulat niya na pinalilibutan na siya ng mga sundalo ng Defense Force at nakatutok sa kanya ang kanilang mga baril, sa likod ay nakita niya ang kanyang mga kasamahan sa cleanup team at si Mina na nakatayo sa itaas nila, nakatutok rin ang baril sa kanya. Sabi ni Mina na maghanda na si Kafka dahil malamang ito na ang katapusan niya at doon ay nagising si Kafka mula sa pagkabigla at doon niya lang napansin na nagbago na pala siya sa anyong kaiju. Sa utos ni Mina ay nagsimulang putukan ng mga sundalo si Kafka, kaya gumanti siya gamit ang parang laser beam na sumisira sa mga eroplanong lumilipad sa taas niya. Pagkatapos nito ay lumaki ang kanyang katawan at naging parang Godzilla at sa kanyang napakalakas na sigaw, lumitaw ang enerhiya sa buong katawan niya at boom, sumabog ang buong lungsod at nagising si Kafka mula sa bangungot niya na takot na takot. Samantala sa kabilang banda si Mina ay naglalakad sa headquarters ng 3rd Division, na ngayon ay wasak na dahil sa pag-atake ng Kaiju No. 10 at dumating si Soshiro at sinabi sa kanya na si Kafka ay nakakulong na ng 5 araw, kahit pa napagpasyahan ng mga nasa itaas na kanselahin ang kanyang parusang kamatayan. Habang nakatingin siya sa paligid, sinabi ni Soshiro na aabutin ng matagal bago maayos ang lahat ng nasira at sumang-ayon si Mina at naalala niya na ngayong araw din ang paglipat ng mga bagong miyembro sa kani-kanilang mga bagong team. Kasabay nito ay makikita natin si Reno at Furuhashi na nasa sasakyan papunta sa headquarters ng 4th Division. Sa gitna ng biyahe ay bumaba sila at nag-picture taking muna sa mga historical na lugar sa paligid. Habang naglalakad ay ikinwento ni Reno kay Furuhashi ang ilang mga pangyayari noong una nilang pagkikita ni Kafka. Pagkatapos nito ay nagpatuloy sila sa kanilang biyahe pero ang nasa isip lang ni Reno ay ang isang bagay na kailangan niyang mas maging malakas para sa takdang oras na paparating. Pagkalipat ng eksena mula kay Kafka ay ipinakita si Kikoro na nakaupo habang hawak ang kanyang cellphone. Isa-isa niyang binubuksan ang mga mensahe mula sa kanilang team at tumitingin ng mga larawan ni Furuhashi at sa kabila nito, ipinilit niyang ibalik ang kanyang atensyon sa pagsasanay. Sa sarili niyang pag-iisip ay kinumbinsi niya ang sarili na kailangan niyang tumutok at magpakatatag, kung sakaling muling mawalan ng kontrol si Kafka ay dapat may kakayahan siyang pigilan ito at habang naghihintay ay bumukas ang pinto ng kanyang silid. Isang dambuhalang sundalo ang pumasok at inutusan siyang sumama upang makipagkita sa kanilang commander. Ang sundalo ay si IG na deputy commander ng 1st Division na isang kalbo at puno ng peklat ang mukha. Habang magkasabay silang naglalakad tinanong ni IG kung nakumpirma na ba sa kanya ni Mina ang tungkol sa paglipat. Gayunpaman ay ipinaliwanag muli ni IG na pansamantala siyang ililipat sa 1st Division habang muling itinatayo ang punong himpilan ng 3rd Division. Habang tahimik na sumusunod ay iniisip ni Kikoro na ang 1st Division ay ang pinakamalakas na unit sa Defense Force. Itinuturing ito bilang pundasyon ng lakas ng Japan at napakatanyag ng unit na ito at kahit noong nasa Amerika pa siya ay naririnig na niya ang tungkol sa kanila, sa kanyang pananaw ito na ang pinakamahusay na lugar upang palakasin pa ang kanyang kakayahan. Pagdating sa opisina ng commander ay hindi maitago ang sigla sa kanyang mga mata. Batid niyang makikita na niya ang pinuno ng pinakamalakas na unit sa buong Japan. Binuksan ni IG ang pinto at ipinaalam na iyon ang commander ng 1st Division na si Jen. Agad na palitan ng pagkadismaya ang lahat ng kanyang inaasahan at sa halip na isang maayos at matikas na pinuno, bumungad sa kanya si Jen na nakaupo sa gitna ng tambak ng basura at naglalaro ng PlayStation at tila ilang araw nang hindi natutulog. Ilang saglit ang lumipas sa katahimikan sa kamabilis na isinara ni IG ang pinto at sinabi niyang maghintay lamang siya saglit. Pagbalik sa silid ay agad sinipal ni IG si Jen na abala pa rin sa paglalaro at halos manalo na sa laban. Tumilapon si Jen sa tumpok ng basura kaso agad siyang bumangon at nagtungo sa kanyang PlayStation habang binabanggit na nasira ito at hindi niya palampasin iyon. Hindi pinansin ni IG ang reklamo at sinabihan si Jen na dapat ay nilinis na niya ang silid dahil may bisita siyang kasama. Formal namang ipinaliwanag ni Jen na narinig naman niya ang utos.
Ngunit nasa kanya kung susundin niya ito o hindi at hindi na napigilan ni IG ang inis at muli niyang pinagsabihan si Jen, tinukoy na malinaw na tinamad lamang itong magayos. Naasar si Jen dahil sa pagkabasag ng kanyang Gundam statue at inangkin ang silid bilang sarili niyang espasyo, kaya't malaya siyang gawin ang gusto niya subalit agad itinuwid ni IG ang pahayag at ang silid ay opisyal na pag-aari ng 1st Division at hindi ito nakapangalan kay Jen. Dahil dito ay nagpahayag si Jen na kung hindi masaya si IG sa kalagayan ng kwarto, siya na lamang ang maglinis pero bago pa man niya matapos ang kanyang sinasabi at matapos ang utos ni Jen, agad siyang sinagot ni IG na wala ng problema at sabay biglang paglitaw ng 3 sundalo mula sa 1st Division. Kaagad silang nagsimulang maglinis ng silid at samantala ay nagpupumiglas si Jen, sumisigaw at tumututol dahil ayaw niyang may humawak sa kanyang mga gamit at hindi siya pinansin ni IG. Sa halip ay tumayo ito sa harap ni Kikoro na nananatiling nagulat at hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyayari. Ipinahayag ni IG sa kanya na ang taong iyon ang lalaking kasalukuyang nagwawala sa harap nila ay si Jen, ang commander ng 1st Division at hindi pa rin nakakagalaw si Kikoro at sa isip niya ay hindi niya alam kung paano siya magre-react. Hindi niya inakala na makakakilala siya ng mas walang kwenta pa kaysa kay Kafka at ngayon, hindi niya alam kung paano niya bibigyan ng respeto si Jen na sinasabing commander ng pinakamalakas na unit sa buong Defense Force, matapos niyang makita ang pag-uugali nito. Pinutol ang kanyang pag-iisip nang biglang magsalita si Jen at tinanong kung siya ba ang anak ni Director Isao, ang pinuno na umano'y laging nagdadala ng kaguluhan sa 3rd Division at dahil dito, nagdesisyon si Kikoro na bumati sa paraan ng militar dahil si Jen ay mas mataas ang ranggo kaysa sa kanya kahit pa wala siyang respeto sa pagkatao nito. Nagpakilala si Kikoro at binanggit na handa siyang sumali sa 1st Division at susunod siya sa lahat ng utos ng commander, nang walang labis o kulang at matapos iyon ay ipinahayag ni Jen na ayaw niya ng sobrang formalidad, bilang commander ng 1st Division na isa lamang ang hinihingi niya mula sa kanya. Nagtaka si Kikoro at inusisa kung ano ang hinihingi kaso bago pa niya matapos ang tanong ay tumunog ang alarm ng base. Ipinahayag ni Jen na ito ang pinakamagandang pagkakataon upang ipakita ang hinihingi niya mula kay Kikoro. Sinabi niya na bibigyan niya ito ng oportunidad sa actual battle upang matuto. Makalipas ang ilang sandali ay ipinakita ang higanteng Kaijo na siyang naging dahilan ng alarma at inaatake nito ang daungan. Ang mga sundalo ng 1st Division ay agad tumugon at tumungo upang kalabanan ito. Makikita si IG na nakasuot ng napakalaking armored suit na nagpapaputok ng mga bala sa halimaw. Inutusan niya ang ibang sundalo na gumamit ng mga kanyan upang salakayin ang Kaijo, ngunit walang epekto ang mga ito dahil sa makapal na shield na nakabalot sa buong katawan ng halimaw. Sa parehong oras si Kikoro ay nasa isa sa mga aircraft na dumadaan sa itaas. Pinagmamasdan niya ang aksyon sa ibaba at ipinahayag sa kanyang isipan ang paghanga sa husay ng mga sundalo na tila kayang kontrolin ang kilos ng mga halimaw. Ipinakita na ang dahilan ng mahusay nilang pakikitungo ay dahil bawat sundalo sa 1st Division ay kayang gamitin ang hindi bababa sa 40% ng lakas ng kanilang combat suit na isang level na hindi nararating ng karamihan. Ito ang patunay kung bakit sila ang pinakamalakas na unit sa buong Defense Force. Nang dumating ang ulat na matagumpay nilang naitulak ang halimaw sa lokasyon na nais nila, iniutos ni Jen kay Kikoro na maghanda at ipinaalala niya sa kanya na ang respeto, asal, dangal at sipag ay walang halaga sa kanya at itinaas niya ang kanyang buhok upang lumitaw ang kanyang mata na puno ng kasiglahan, pagkatapos ay tumalon mula sa aircraft. Habang bumabagsak mula sa ere ay inilabas niya ang isang dambuhalang sandata, sinangil ito ng enerhiya at sa isang mabilis na kilos ay itinarak ito sa katawan ng Kaijo, hinihila niya ang gatilyo ng armas at sumabog ang halimaw sa isang iglap. Pagkatapos ng pagsabog ay naupo siya sa hawakan ng kanyang sandata at sa harap ni Kikoro, ipinahayag niya na ang tanging bagay na nais niya mula sa kanya ay ang malupit at walang kapantay na lakas. Sa puntong iyon ay ganap nang naunawaan ni Kikoro ang tunay na pagkatao ni Jen ang totoo at walang halong pagpapanggap na pinuno ng 1st Division ng Defense Force. Kinabukasan ay ipinakita si Jen na may hawak na pahayagan at ang buong front page ay larawan ni Mina, at sa ibaba nito ay ang balitang si Jen ang siyang nakapuksa sa halimaw na umatake sa lungsod. May maliit ding larawan si Jen sa gilid ngunit halos hindi mapansin at ang headline ng balita ay nagsasabing si Mina ang siyang pumatay sa halimaw at hindi si Jen. Habang binabasa niya ito ay patuloy siyang nagrereklamo sa harap ni Kikoro, na tahimik lang at nakapatong ang mga kamay sa pisngi habang nakikinig sa kanya.
Binuksan ni Jen ang kanyang cellphone at sinimulang basahin ang mga komento tungkol sa balita. Kalahati ng mga ito ay panunuya sa kanya habang ang natitirang kalahati ay papuri kay Nina. Lalong tumaas ang inis niya kaya't pumasok siya sa comment section at nag-post ng mga mura laban sa mga tao roon. Nang mapansin niyang unti-unting nababawasan ang mga taga-subaybay niya dahil sa kanyang mga pag-uugali, itinapon na lang niya ang cellphone sa tabi at makalipas ang ilang sandali, tinanong siya ni Kikoru kung wala ba talaga siyang balak sagutin ang cellphone niya na 2 oras nang walang tigil sa pagtunog. Sinabi ni Jen na huwag na siyang mag-alala dahil malamang ay para sa isang walang kabuluhan na meeting lang iyon. Ayon sa kanya ay sigurado siyang pagdating niya roon ay maaabutan lang niya sina Isao at IG na nakaupo habang suot ang seryosong mukha nila na kayang takutin ang kahit sinong bata, at pagkatapos ay puro walang saysay lang na paksa ang pag-uusapan. Wala siyang nakikitang dahilan upang sayangin ang kalagitnaan ng araw para lang sa ganoon. Sa puntong iyon ay dumating si IG at gaya ng nakasanayan, sinipa si Jen at hinihila siya sa tenga papunta sa opisina ni Isao. Habang hinihila ay nagtanong si Jen kung ganoon ba talaga kahalaga ang pakay nila. Nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha nang marinig niya kay IG na ang dahilan ng pagpupulong ay may kinalaman sa Kaiju number 8. Samantala ay ipinakita si Kafka na nasa loob ng kanyang silid, patuloy siyang nagsasanay habang iniisip na 5 araw na mula nang masabing siya ay isang kaiju at hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam kung paano mapapatunayan ang sarili. Sa kanyang isipan ay naaalala niya si Reno at ang iba pa niyang mga kasama mula sa 3rd Division, sa puntong iyon ay nagdesisyon siyang gagawin niya ang kahit anong iutos sa kanya, basta't mabigyan lamang siya ng pagkakataong makabalik sa piling ng mga kaibigan niyang naghihintay. Bigla na lang dumating ang isang grupo ng mga sundalo sa kanyang silid at inutusan siya ng mga ito na sumama sa kanila papunta sa opisina ni Isao. Pagkatapos lamang ng ilang segundo ay nasa harapan na si Kafka ng mesa ni Isao at sa kanyang tabi ay naroon si Jen. Habang nakatayo ay napansin niyang si Jen ay siyang commander ng 1st Division, at nagtanong siya sa kanyang isipan kung totoo bang ito ang taong nagpatawag sa kanya roon at agad niyang nakuha ang kasagutan ng seryosong ipinahayag ni Isao na, simula sa araw na iyon si Kafka ay ililipat na sa 1st Division. Ipinaliwanag niya na bilang pinakamakapangyarihang kaiju na naitala sa kasaysayan at sa pagsasama ng 1st Division ang pinakamalakas na unit ng Defense Force, sila ang bubuo ng pinakamakapangyarihang team na kayang pumatay ng kahit anong kaiju, kahit pa isa ito sa mga may bilang. Idinagdag pa ni Isao na ito na ang nag-iisang pagkakataon ni Kafka upang patunayan ang sarili at kumbonsihin ang buong pamunuan sa darating na misyon. Habang pinoproseso ni Kafka ang lahat ng ito ay nararamdaman niya ang pagkakontra ng damdamin sa loob niya. Hindi siya komportable sa ideyang kailangan lamang siya ng lahat dahil sa kapangyarihang kaiju na nasa kanya. Ang kapangyarihang kaiju na nasa loob ni Kafka ay isang bagay na hindi maitatanggi, ngunit ang layunin niya sa ngayon ay hindi ang gamitin ito para sa iba kundi para patunayan muna ang sarili niya bago pa siya mahahatulan ng kamatayan. Sa isip niya ay saka na niya haharapin ang mga mas malalim na usapin kapag nagawa na niya iyon. Ipinaabot niya kay Isao na pumapayag siya sa desisyon ngunit biglang sumasabat si Jen at tinutulan ang desisyon. Mabilis at diretso niyang sinabi kay Isao na hindi na kailangan. Nagpakita ng pagkabigla sina Kafka at Kikoru na kapwa hindi inaasahan ang sinabi ni Jen at tumingin si Kikoru kay Jen. Halatang nagtatanong ang kanyang mga mata at ipinahayag ni Jen na sapat na ang pagkakaroon niya sa team upang matawag silang pinakamalakas na unit at doon ay tumalikod siya at naglakad paalis. Agad siyang pinigilan ni Isao na sinabing hindi ganoon kasimple ang sitwasyon at ipinunto niya na huwag kalimutan ang banta ni Kaiju number 9, isang halimaw na kayang mag-anyong tao at matagal nang nagtatago sa paligid. Bukod pa rito ay nabanggit din ang Kaiju number 10 na kayang kontrolin ang mga kaiju upang pasukin ang Defense Force. Ayon kay Isao na kahit sinong hindi nakakakita ay maiintindihang ibang-iba ang dalawang ito kumpara sa mga kaiju na kanilang nakaharap noon. Napahinto si Jen sa kinatatayuan niya at nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha na ngayon ay naging seryoso. Ipinagpatuloy ni Isao na habang ang sangkatauhan ay patuloy na nagsasanay at nagbabago upang lumaban sa mga kaiju mula nang magsimula ang lahat, ang mga halimaw din ay patuloy na umuunlad sa paraang hindi nila maintindihan. Lahat ng malalaking sakunang naganap sa mundo ay dulot ng labis na pagtitiwala ng tao sa kanilang sariling lakas at sa kay-abangan na dala nito.
Sa bawat panibagong kaiju na lumalabas ay palaging napapatunayan na lumilihis sila sa inaasahang kilos at katangian kaya't kinakailangan ng mga tao na matuto ring umangkop at magbago kung nais nilang makakalaban ng patas. Sa pagtatapos ng paliwanag ni Isao ay humarap si Jen kay Kafka at iginiit na ganoon ba kalalim ang pagdududa niya sa kakayahan nito. Ipinahayag niya ang kanyang pananaw na ang pinakamahusay na paraan upang magamit si Kafka ay gawing isang sandata, at gamitin siya bilang kapakipakinabang na puwersa sa panig ng tao. Napuno ng pagkagulat at pagkalito ang mukha ni Kafka at ni Kikoro at susubukan pa sanang sumagot ni Isao ngunit biglang nagsalita si Kafka. Malinaw niyang sinabi na hindi pa siya pwedeng mamatay ngayon dahil may isang napakahalagang pangako siyang kailangang tuparin, hanggat hindi niya ito natutupad ay gagawin niya ang lahat para mabuhay. Tumayo siya ng tuwid na tinaas ang kamay at binigay ang formal na salutong militar. Sa puntong iyon ay idineklara niyang opisyal na siyang bahagi ng 1st Division simula sa sandaling iyon. Umalis si Jen at walang anumang emosyon sa mukha at wala siyang pakialam sa mga pangako o panaginip ni Kafka. Ang tanging mahalaga sa kanya ay mapatunayan ni Kafka ang sarili niya sa aktwal na labanan. Sa isang matalim na tingin ay sinabi ni Jen na sa oras na mawalan ng kontrol si Kafka, siya mismo ang papatay sa kanya at gagawing sandata ang kanyang katawan at pagkatapos nito ay lumabas si Jen mula sa silid. Samantala makikita si Mina na nakaupo habang tinatapos ang ilang dokumento at nang makita niya si Soshiro, agad niya itong tinawag upang simulan na nila ang training at sa kabilang banda, si Kikoro naman ay abala sa pag-iimpake ng kanyang mga gamit mula sa bahay. Saglit siyang tumigil at tinitigan ang isang lumang litrato ng kanyang ina at nakaramdam siya ng lungkot. Si Isao ay bumaba sa isang underground facility ng base at doon ay naghihintay ang isang pangkat ng mga siyentipiko. Ano kaya ang kanilang inihahanda para kay Kafka at mapapatunayan kaya niya ang sarili, o baka si Jen nga ba ang magpapasya na gawing sandata siya sa bandang huli? Isang malakas na lindol ang tumama at bumabagsak ang mga gusali na parang Jenga na mali ang pagkakatayo, at biglang may malaking biyak na lumitaw sa gitna ng lungsod at nagmadaling lumapit ang mga tao. Akala mo magvi-video para sa susunod na viral clip, pero nagsisigawan sila nang biglang may mga creepy na matang lumitaw mula sa butas. Ilang segundo lang ay lumabas na ang napakaraming higanteng insekto na parang end of the world na, lubos na sinalanta ang buong syudad. Pero bago pa nagkagulo ay todo kayod na si Kafka na parang nakasalalay ang buhay niya rito at binubuhos niya ang lahat sa bawat training. Kahit tapos na ang araw at nagpapahinga na ang iba at nandoon pa rin siya at pinapawisan na parang may final exam sa Kaiju School at teka lang, parang kamukha niya yung isang lalaki na parang mas batang bersyon ni Kafka. Samantala ay dumating si Kakoro para sa sarili niyang espesyal na training at binuksan niya ang pinto. Akala niya seryosong training ang aabutan, pero nakita niyang nakayuko ang superior niya na nakikiusap na pautangin siya. Nakatayo lang siya roon at napaisip kung seryoso ba itong lalaking ito. Iginiit ng lalaki na misteryosong nawala ang laman ng bank account niya pero ang totoo ay ginastos niya lahat sa Yama merch. Pinagalitan siya ni Kakoro na parang nanay na nahuling bumili ng Mobile Legends skins ang anak niya nang walang paalam. Bago pa lumala ang drama ay nagsimulang tumunog ang mga alarma at tumakbo si Mr. Kalbo para magbihis ng panglaban. Sa ibang lugar ay seryoso na si Jen habang sinasabi sa team na kailangang wasakin ang mga kaijo dahil sinira ng mga insekto ang isang mahalagang negosasyon at nagpaalam na siya sa business meeting. Pagputol sa Shinagawa ay ginagawang buffet ng mga higanteng langgam ang lungsod. Lubos na kaguluhan ang nangyayari at dalawang magkapatid ang nagtatago at nanginginig sa takot. Sabi ng kuya sa kapatid niya ay magiging maayos ang lahat. Biglang may lumitaw na dambuhalang langgam at tumayo ang bata sa harap nito at parang sinasabing hindi ngayon. Tahimik siyang nagdarasal na sana dumating si Narumi para iligtas sila at sa di inaasahan ay dumating ito na parang superhero. Napasigaw sa tuwa ang bata at tinawag si Narumi sa pangalan niya. Pero sinermonan siya ni Narumi na parang dismayado na tatay at dapat Captain Narumi ang itawag nito sa kanya. Pagkatapos sinabihan pa niya yung bata na umuwi at mag-post online ng 10 beses na astig si Narumi, at balik sa labanan ay natapos na ni Namiko at Kashi ang paglilinis sa lugar nila. Sinabi ni Narumi sa lahat na ang kaligtasan ng mga sibilyan ang pinakamahalaga at pagkatapos hinarap niya sina Kakoro at Kafka, o literal niyang tinawag si Kafka na Kaiju number 8 na parang gamer tag, at inutusan silang kumilos at lipulin ang mga kalaban sa zone nila. Samantala ay binabantayan ng mga nerd sa laboratorio ang vital signs ni Kafka na parang isa siyang lumalakad na eksperimento sa siyensya.
Kasabay nito ay minomonitor din nila ang mga evacuation shelter para masigurong ligtas ang lahat. Lahat stress na stress pero dumating si isa at sinabi sa kanila na mag-relax at ang tanging trabaho nila ay wasakin ang mga kaiju. Walang pressure daw at magkakatuwang ang mga sundalo na parang bihasang team, habang ginagabayan nila ang mga kaiju papunta sa lugar kung saan sila dapat lipulin. Doon naghihintay si Kikoro na may hawak na battle axe na parang galing sa fantasy game. Hindi siya nagsayang ng oras at sumugod agad at tinadtad ng husto ang mga higanteng langgam na ikinagulat ng lahat. Pero hindi pa rin kontento si Kikoro at gusto pa niyang lumakas at sa isip niya, kulang pa ang lakas ng atake niya kumpara kay Ashiro at malayo pa rin ang bilis niya kumpara kay Hosa, kaya dumiretso lang siya sa pagwasak ng kaiju isa-isa na parang isang army na siya lang mag-isa, na ikinainis ni Captain Shinano. Pilit na kalmado si Shinano pero halatang nainis at bigla na lang sumugod ulit sa laban, parang sinasabing hindi niya hahayaang maagaw ng batang ito ang kanyang spotlight at ang iba namang sundalo, parang sige laban kung laban at sumugod na rin na todo pakitang gilas na parang paligsahan. Habang nangyayari yun ay sinabi ni Hagawa kay Narumi na baka mas malakas na si Kikoro ngayon kaysa noong rookie pa siya. Sumagot si Narumi na oo mas astig siya noon at ngayon ay sobrang kaguluhan na ang sitwasyon lahat nagkakandara pa dahil ang mga higanteng langgam, na dati ay nananatili lang sa ilalim ng lupa na parang nagtatago sa ex nila. Biglang lumitaw para maghasik ng lagim at ang masama pa na parang hindi sila umaasta ng normal, kaya ang lahat may kutob na may kakaiba at naalala nila ang insidenteng nilusob ng mga kaiju ang base sa Tatikawa, mukhang may naguutos sa mga langgam na to. Si Kafka ay todo effort na maging kaiju killer kaso kabadong-kabado siya kasi alam niyang may mga nakamasid at sobrang taas ng pressure, kapag pumalpak siya ay tapos na ang lahat at doon ay sinubukan niyang gamitin ang mga kapangyarihan niya bilang kaiju, pero parang sinusubukan niyang labanan ang oso gamit lang ay kutsara. Walang epekto sa mga langgam at natatakot si Kafka na mag-transform ng buo bilang kaiju, dahil nung huling beses na ginawa niya yun ay bogbog ang inabot ni Isawa subalit alam din niya na kapag nag-alinlangan siya ay tiyak na siya ang matatalo, kaya't handa na sana siyang mag-transform pero laking gulat niya na palpak. Nabigo siya sa pinakawalang kwentang paraan na parang aso siyang nagtataka habang pinapanood ang tennis, nagkakagulo ang mga siyentipiko at sigaw ng sigaw na hindi nagtatransform si Kaiju number 8. Si Kafka naman ay napatanong kung bakit di niya magawa tapos biglang bam, may lumitaw na bagong malakas na kaiju signal na doon mismo sa kinatatayuan ni Kafka, at sino ang dumating malamang si Kaiju number 9 at mukha siyang bagong nag-level up na pangit. Tanong agad ni number 9 na kung ito ba si Kaiju number 8, si Kafka naman ay sobrang litong-lito at iniisip kung naaamoy ba talaga ng halimaw na to ang mga kaiju o anuman. Bago pa siya makapag-isip ng maayos ay umatake na agad si number 9 at si Kafka ay napaisip na parang ang bastos naman. Sinubukan ulit ni Kafka na mag-transform pero wala pa rin at palpak na naman at nasa panic mode na ang mga siyentipiko, nagpapadala na ng emergency signal kasi malapit nang mawalan ng kontrol si Kafka at ayaw nilang mapasakamay ang ganong peligro. Si Narumi naman ay chill lang at sabi niya na siya na ang bahala sa number 9 na yan. Pero habang papalapit siya ay panibagong sorpresa at doon ay biglang naghiwalay si number 9 na parang isang masamang magic trick. Si Narumi naman ay napaisip teka dalawa ba talaga tong mga to o may memo siyang hindi nabasa. Bigla na lang lahat ng mga kaiju na pinabagsak kanina at ayon bumangon muli na mas malalakas pa kaysa dati. Parang pangit na sequel na walang may gusto at nagpapanik na ang mga sundalo dahil mabilis nang nagiging parang monsterized na basurahan ang sitwasyon. Nakita ni Narumi kung gaano kalakas si number 9 at alam niyang sobrang hirap ng laban na to. Nang makita ng mga sundalo na bogbog na si Kafka na sinubukan nilang tumulong, pero wala silang laban na parang langgam lang sila kay number 9 na pinatalsik lang sila na parang wala lang, hirap na hirap si Kafka at pilit pa rin niyang sinusubukang mag-transform, pero hindi talaga siya tinutulungan ng katawan niya. Samantala sa command center ay pinapanood ni Isa ang lahat habang ang general ay nagsabing, siguro huwag ka munang gumalaw ngayon at oo ay ayaw nilang magkaaberya kung sakaling mawalan ng kontrol si number 8, si Isa naman na parang gets ko naman pero may kakaiba talaga sa nangyayaring ito. Balik sa labanan ay muntik nang mapatay ni number 9 si Kafka at ipadala siya sa Kaiju Graveyard in the Sky pero boom, dumating si Kikaro sa tamang oras at hinati si number 9 sa dalawa gamit ang kanyang sandata, pero hulaan mo nag-regenerate si number 9 na parang wala lang. Sabi ni Kikaro na wag kang mag-alala at ako na bahala rito,
Handang tapusin ang laban pero biglang lumitaw ang clone ni number 9 at hinarap si Narumi. Sabi ng clone na uunahin kitang tapusin at pagkatapos ako naman kay number 8. Tiningnan lang siya ni Narumi at binanggit na siya ang captain at isa lang siyang sundalo at alamin nito ang lugar niya. Pero syempre ay hindi naman uupo lang si number 9 dahil sa umatake siya kay Narumi at doon na uminit ang ulo ng kapitan. Nag full beast mode si Narumi at sinimulan niyang wasakin ang paligid. Ipinapakita kung gaano kalakas talaga siya at habang nangyayari ang lahat ay pinapanood lang ni isa at iniisip na ito mismo ang klaseng pagsubok na kailangan ng bagong henerasyon. Balik tayo kay Kikoro na tinanong niya si Kafka kung kaya na ba nitong mag-transform, pero sagot ni Kafka na kahit ilang beses na siyang sumubok palagi pa rin siyang nabigo at nang marinig ito ni Kikoro ay naisip niya na baka ang Kaiju number 9 ang nakakaapekto sa kanya. Pero naputol ang iniisip niya nang biglang magsimulang muli ang Kaiju number 9 na mag-transform para umatake. Mabilis itong naglabas ng daan-daang atake pero agad umatras sina Kafka at Kikoro para umiwas. Nang nakalayo na sila sa panganib ay sinabi ni Kikoro kay Kafka na siya ang aatake at gagawin ang lahat para makapagdulot ng malaking pinsala, sa pag-aakalang pinipigilan ng Kaiju number 9 ang transformation ni Kafka. Iniisip niyang habang nagre-regenerate ito ay titigil na ito sa paghadlang at dagdag pa niya na kahit ayaw niyang aminin, kailangan niya ang tulong ni Kafka para talunin ang Kaiju number 9 at pumayag si Kafka at hindi na sila nagsayang ng oras at sabay silang umatake. Nang makita ng Kaiju ang paglapit nila at ang pagsubok na palibutan siya, tinawag niya silang mahina na kahit pa nga dalawa laban sa isa at bigla itong nagdesisyong hatiin ang ulo nito at naging dalawa. Ngayon ay sabay na silang pinaputukan ng sunod-sunod na bala. Sinubukan ni Kafka na umiwas pero tinamaan pa rin siya ng ilang bala, habang si Kikoro ay napipigilan ang mga atake gamit ang kanyang sandata pero habang abala sila, sinamantala ng Kaiju ang pagkakataon at ginugulat si Kikoro ng isang sorpresang atake. Akala ng kalaban ay napatumba na niya ito kaya't nagsimula siyang muli ng panibagong atake. Pero laking gulat niya nang biglang umatake si Kikoro mula sa itaas at pinagsasaksak siya at sobrang nagagalit na si Kikoro dahil palagi na lang siyang nawawalan ng mahal sa buhay nang wala siyang magawa ngayon, hindi na siya papayag at ililigtas niya ito. Dito na ipinakita ang mga alaala ni Kikoro noong bata pa siya at sa loob ng classroom ay pinapanood niya ang nanay niya sa TV. Kilala ang nanay niya bilang si Hakari at ito ang Valkyrie na isa sa pinakamalalakas na miyembro ng Defense Force at sa gabi naman, pag-uwi ni Hakari sa bahay nila ay sinalubong siya ng batang Kikoro na masayang masaya. Habang naglalaro sila ay ikinwento ni Kikoro ang lahat ng ginawa niya sa buong araw at masaya namang nakinig si Hakari. Habang naglalaro sila ay napansin ni Kikoro na may benda ang braso ng nanay niya, tinanong niya kung nasugatan ba ito. Sinagot siya ni Hakari na malakas ang Kaiju na nakalaban niya pero hindi naman ganoon kalala ang sugat. Sa seryosong tono ay nangako si Kikoro na paglaki niya ay sasali siya sa Defense Force para mailigtas ang kanyang ina at nagulat ang mga magulang niya sa sinabi nito. Sabi ng kanyang ina na kapag napunta sa panganib si Kikoro ay siya mismo ang magligtas dito at mula noon, dumaan sila sa maraming alaala at panahon hanggang sa dumating ang araw ng labanan ni Hakari laban sa Kaiju number 6. Dito siya namatay pero nakapagliligtas siya ng maraming buhay at sa panahong iyon, kinilala si Hakari ng buong Japan bilang isang tunay na bayani at sa gitna ng burol, umiiyak si Kikoro at tinawag ang sarili niyang sinungaling dahil hindi niya natupad ang pangako niyang iligtas ang ina. Habang umiiyak ay napatingin siya sa ama niyang tahimik at seryoso lang at sa alaala ng itsura ng ama niya, pinatibay ni Kikoro ang loob niya at doon niya ipinapangako na magiging pinakamatibay siya sa lahat. Balik sa kasalukuyan ay tuloy pa rin sa pag-atake si Kikoro pero bigla siyang pinatumba ng Kaiju number 9 na dahilan para mawalan siya ng balanse. Dahil dito ay nag-alala ang mga tao sa base pero biglang dumating si Kafka at tinulungan siya gamit ang isang malakas na sipa. Sa kasamaang palad ay napinsala ang kanyang binti at nabali at sinubukan na hanapin ni Kaiju number 9 si Kikoro pero bigla itong inatake. Ginamit ni Kikoro ang kanyang espesyal na teknik at pinipiraso ang kalaban sa isang iglap, na nagbigay kay Kafka ng pagkakataong tapusin ito sa isang suntok at sinimulan ni Kafka ang kanyang transformation pero bago ito matapos, nagkaroon siya ng isang nakakatakot na hallucination. Sa kanyang panaginip ay kinain siya ng Kaiju insect na siyang pinanggalingan ng kapangyarihan niya, sa halip na makontrol ito ay nawalan siya ng kontrol at nasaktan si Kikoro gamit ang isang suntok at nang lumingon siya, nakita niya na pinatay niya rin ang lahat ng kasama niya at ang mga kamay niya ay punong-puno ng dugo.
Natakot siya sa sarili pero nagbalik siya sa realidad at napagtanto niyang nabigo na naman siya sa pag-transform. Ipinabatid sa base na nabigo ulit si Kafka sa transformation at naunawaan ni Kafka na hindi pala ang Kaiju number 9 ang pumipigil sa kanya. Sa base naman ay sinabi ni Isao na posibleng may problema talaga si Kafka, kaya wala na silang ibang opsyon kundi lumipat sa Plan B at doon narinig nila ang boses ni Jen at sabi niya siya na mismo ang pupunta dahil hindi pwedeng iaasa na lang ang lahat sa isang baguhan. Ngayon ay lumipat ang eksena sa laban ni Jen at madali niyang naiwasan ang mga atake ng Kaiju number 9, pero bigla siyang umatras at inipon ang lahat ng lakas niya at sa base ay iniulat nila na ginagamit na ni Jen ang halos lahat ng kanyang lakas at 78% ng kanyang potensyal kaya't wala dapat lalapit sa kanya. Handa na si Jen at sa napakabilis na kilos ay umatake siya at sa pamamagitan ng kanyang sandata ay hinihiwa ang Kaiju number 9, laking gulat ng Kaiju nang mapansin niyang sinusunog ng sandata ni Jen ang katawan niya dahilan para hindi ito makapag-regenerate. Sinubukan ng Kaiju na lumayo para umatake ulit pero bago pa man siya makapagsimula ay inatake na naman siya ni Jen mula sa malayo. Nagpalitan sila ng mga putok pero bigla na lang gumalaw ng sobrang bilis ang Kaiju at napalapit kay Jen. Ngayon at magkaharap na sila ay tumira ng isang malakas na hiwa si Jen pero naiwasan ito ng Kaiju at binabalikan siya ng mabilis na counterattack. Sabi pa ng Kaiju ay naiintindihan na raw niya kung paano lumaban si Jen. Umatras si Jen para umiwas pero huli na at nahulog na pala siya sa bitag ng Kaiju number 9, pinalawak ng Kaiju ang katawan niya na parang ugat at pinasabog ang paligid at nagalala ang lahat sa base sa nangyari at sabi ni Isao, mukhang nag-e-evolve ang Kaiju number 9 habang nakikipaglaban. Kinumpirma ito ni Isao at sinabing iba na raw ang anyo nito kumpara sa mga lumang ulat, natuto ito habang nakikipag-ugnayan sa mga tao at patuloy na nagbabago na parang isang nakamamatay na virus. Nag-alala ang ilan sa base pero mula sa transmission ay sinabi ni Jen na walang dapat ipag-alala, dahil siya mismo ay mas malakas pang banta at oo si Jen ay isang tunay na pasaway. Nagulat ang Kaiju number 9 dahil sa kabila ng malakas na atake si Jen ay hindi man lang nasaktan. Nagmukha pang astig si Captain Jen at sinabi ngayon pa lang siya nagsisimula magpainit ng kanyang battle suit at panahon na raw para manghuli. Dito na niya inactivate ang mga mata niya at nagtaka ang Kaiju number 9 at tinanong kung ano ang meron sa mga mata ni Jen na parang mata raw ito ng isang Kaiju. Pero bago pa niya matapos ang tanong ay tinamaan siya ng isang bala na tumatagos sa kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwala at inamin niyang nagkamali siya sa pag-aakalang alam na niya kung paano iwasan ang mga atake ni Jen. Samantala ay ipinaliwanag ni Isao na ang gamit ni Jen ay tinatawag na Retina 001, ang pinakaunang numbered weapon ng Japan na gawa mula sa retina ng Kaiju number 1, habang patuloy ang laban si Jen ay patuloy na nakakaiwas sa lahat ng atake ng Kaiju at palaging tumatama ang kanyang mga bala. Naguguluhan si Kaiju number 9 kung bakit hindi niya maiwasan ang mga atake. Akala niya ay bumilis lang si Jen pero napansin niyang hindi iyon ang dahilan at tumatarget si Jen sa mismong lugar kung saan siya gagalaw. Paliwanag ni Isao ang Kaiju number 1 ay may kakayahang makita ang hinaharap sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga signal mula sa utak kapag gumagalaw ang isang nilalang, kaya nitong hulaan kung saan pupunta ang kalaban bago pa ito gumalaw. Dagdag pa ni Isao na ayon sa mga tala ang Kaiju number 1 ay may mga atake na imposibleng iwasan at sa gitna ng laban, habang pinagmamasdan ng mabuti ni Jen ang Kaiju number 9 ay nakita niya ang lokasyon ng core nito at ngayon ay papalapit na siya para umatake. Habang sinasabi ng Kaiju number 9 na imposible na raw siyang manalo dahil hindi siya kasing bilis matuto tulad ni Jen, agad siyang piniraso ng makapangyarihang otako kasabay ang isang astig na pose at tinapos ni Jen ang laban. Sa base ay nagsaya ang lahat para sa tagumpay nila pero si Isao ay iniisip na ngayon naman ang pagkakataon ni Kafka para ipakita ang kanyang lakas, samantala si Kafka ay lutang pa rin at nadidismaya sa sarili dahil sa patuloy na pagkabigo sa kanyang transformation. Doon niya nakita na muling nagre-regenerate ang Kaiju number 9 at napansin ito ni Kikoro at agad siyang umatake, pero pinasabog ng mga bala ng Kaiju number 9 ang kanyang armas, sabay tinapon siya sa ere habang si Kafka naman ay pinadpad ng napakalayo. Sa kabila ng matinding sakit ay napaisip si Kafka na baka kaya siya nabigo sa transformation ay dahil natatakot siyang mawalan ng kontrol at masaktan ang mga kasama niya. Narinig ito ni Kikoro at agad siyang lumapit upang depensahan si Kafka at sinabi niya na huwag siyang maliitin hindi lang siya kundi pati na rin ang iba pa nilang kasama.
Dagdag pa niya na huwag ding maliitin ni Kafka ang sarili niya, naalala rin niya ang kanyang ina at binanggit niyang hindi niya minamaliit ang Defense Division at sa mga salitang iyon ay natauhan si Kafka at napagtanto niyang naging hangal siya. Habang nakikita niyang mag-isang nakikipaglaban si Kikoro sa Kaiju No. 9 ay naisip niya kung paanong si Kikoro na ganoon kalakas ay maaari niyang mapatay na hindi niya ito kayang gawin, kaya't agad siyang tumayo at buong tapang na sinabi sa sarili buong-buo ang tiwala niya sa mga kasama nito. Sa isang malakas na sigaw ay sinimulan niya ang kanyang transformation at sa wakas ay nagtagumpay siya na ikinagulat ito ng Kaiju No. 9, lumapit si Kafka sa kanya habang naglalakad at sabi ni Kikoro na sa wakas. Samantala ay nalaman ng mga tropa na nagtagumpay si Kafka sa wakas at sa base ay iniutos ni Isao ang pagsisimula ng Phase 2, sa ibang eksena ay patakbong pumunta si Jen sa lokasyon nila habang iniisip kung si Kafka ba ang magiging tagapagligtas o kapahamakan ng division. Nang makita ni Kaiju No. 9 ang transformation ni Kafka ay sumigaw ito ng malakas na isang sigaw na umiingay sa buong lugar, dahil dito ay nabuhay muli ang mga Kaiju ants na dating natalo at napansin ito ni Kikoro at agad siyang naguluhan, pero wala ng oras dahil nagsimula na muli mag-transform ang Kaiju No. 9. Hinawakan siya ni Kafka sa balikat at nagpasalamat at kahit wala siyang kumpiyansa sa sarili, tiniyak niya kay Kikoro na buong tiwala siya sa kanila at hiningi niya sa Blondie na siya na ang bahala sa mga Kaiju ants. Pumayag si Kikoro pero biniro siyang siya mismo ang papatay kay Kafka kung hindi nito matatalo ang Kaiju No. 9. Naghiwalay sila ng tungkulin kung saan si Kafka ay tumakbo ng buong bilis papunta sa kalaban, habang sinabi ng Kaiju No. 9 na hindi na raw ito katulad ng dati. Nahuli nito ang paa ni Kafka at naghanda ng malakas na atake at iginiit na kaya na niya itong patayin ngayon. Pero sa isang kisap mata ay inatake siya ni Kafka at hinugot ang core nito at doon niya lang napansin na ang sinira niya ay isa palang Kaiju ant, kaya't agad niya itong tinapakan at pinupulbos at pagharap niya ay nagbitaw ng daan-daang bala ang tunay na Kaiju No. 9. Ngunit gamit ang super bilis ay naipagtanggol ni Kafka ang sarili habang naaalala ang nangyari noon, napagtanto niyang hindi pa niya lubos na nailalabas ang buong lakas ng kanyang transformation. Habang umiiwas sa mga bala ay umakyat siya sa isang gusali at mula roon ay tumalon ng sobrang taas, sinabi niya sa sarili na dahil minsan na siyang naposes ay mas mahusay na siya ngayong gumalaw, pero paglanding niya ay agad siyang nabitag muli at hindi na nagsayang ng oras ang Kaiju No. 9 at naghanda ng panibagong atake. Agad namang pinakawalan ni Kafka ang sarili at tumalon ulit at ngayon ay mas mataas pa at sa pagbulusok pababa, ginamit niya ang buong lakas para bigwasan ang Kaiju No. 9 hanggang sa ito'y naging isang bogbog na laman at tumalsik ang dugo nito at tila umulan ng dugo. Sa base ay nabigla ang lahat sa lakas ng Kaiju No. 8 pati ang kalbong sundalo at doon ay nagtayuan ang mga balahibo niya kahit wala siyang buhok. Habang lahat ay nagdiriwang, binanggit ni Kikoro na may mga Kaiju pa na kailangang talunin at agad siyang kumilos. Sinabi ng kalbo kay Isao na mas lumakas na ang anak niya at sagot naman ni Isao, ganito rin ang nangyari noong lumabas si Jen. Iginiit niya na palaging nakakagulat ang mga bagong henerasyon at nalalampasan pa ang kanyang inaasahan, samantala ay sinabi ng sub-kapitan ng unang dibisyon na kaunti lang ang pinsala sa naging labanan, at binigyang diin na ito ang kapangyarihan ng pinakamalakas na dibisyong gustong buuin ni Isao. Matapos maubos ang natitirang Kaiju lahat ay nakapagpahinga na at mula sa base, ngumiti si Isao at binati sila sa mahusay na ginawa nila at nang marinig ito ay namula si Kikoro hanggang sa maluha, pero idinagdag ni Isao na ipagpatuloy nila ang paglilikas kaya't agad silang sumunod. Gayunman ay may napansin si Jen na nakakahinala at naalala niya ang sinabi ng Kaiju No. 9 kay Kafka na papatayin niya ito at kukunin ang kapangyarihan nito bilang Kaiju. Alam ni Jen ang ibig sabihin ng papatayin pero nagdududa siya sa ikalawang sinabi nito, naisip niya kung may iba pa itong layunin bukod sa patayin ang Kaiju No. 8. Habang nag-iisip si Jen ay biglang tumunog ang alarma ng bagong presensya ng Kaiju at mula sa mga labi ng Kaiju No. 9, narinig ang boses nito at sinasabing sayang at hindi niya natalo ang Kaiju No. 8 pero tuparin pa rin niya ang ikalawang layunin niya, ang kunin ang kapangyarihan ng isang malakas na Kaiju. Nakita ni Kafka sa mga labi na hindi iyon ang totoong Kaiju No. 9 at binanggit niya ito kay Jen, samantala sa base ay nakapasok na pala ang Kaiju No. 9 na naganyong isang siyentipiko at agad na napansin ng lahat na may mali, nagbago ito ng anyo at sinabi na sa wakas ay nakakita na siya ng angkop na specimen at sa kapangyarihan ng Kaiju No. 2.
Hindi na nagsayang ng oras ang lahat at nagsitakbo nang malaman nilang ang tunay na target ay ang direktor. Mabilis na nagutos si Isao na mag-evacuate pero bigla silang inatake ng Kaiju number 9 at winasak ang buong lugar. Hinarang ito ni Isao gamit ang kanyang malita bilang shield at nang matanto niya na nasa panganib sila ay iniutos niya kay Tami na asikasuhin ang paglilikas. Agad namang naghanda si Isao at kinuha ang kanyang sandata para harapin ang Kaiju number 9 na ngayon ay may bagong anyo. Hindi nito inasahan na matatalo agad ang mga clone niya kahit na pareho sila ng kapangyarihan bago ito magpalit ng balat. Narinig ito ni Isao at sinabi niyang akala niya ay lamang siya ng isang hakbang, pero aminado siyang minamaliit niya ang kakayahan ng Kaiju number 9 na umunlad at di na sila nagsayang ng oras at agad na nagsagupaan sa isang mabagsik na santukan. Dito ay sinabi na ayon sa mga ulat ay sapat na ang kapangyarihan ni Isao para tapusin ang laban. Pero sa pagsalpok ng kanilang mga lakas ay madaling nadurog si Isao na ikinagulat ng lahat at napahandusay siya sa lupa na wasak ang braso, at nang makita siya ng Kaiju number 9 ay nagulat ito at nagtanong kung masyado ba siyang lumakas. Ngunit bago nito may tira ang huling atake at pinigilan ito ni Isao gamit ang kanyang lakas at tumayo, at sinabi na aalisin niya ito anuman ang mangyari at sa pamamagitan ng komunikasyon ay tinawagan siya ng batang siyentipiko mula sa dibisyon na si Kuruso at iniulat na tapos na ang paglilikas, kaya't pinapakiusapan siyang umalis na rin. Pero sagot ni Isao ay hindi siya pwedeng umalis dahil may kakayahan ang Kaiju number 9 na madali siyang matagpuan, at hindi ito kalaban na pwedeng takasan at sa halip, inutusan niya si Kuruso na lumikas na dahil may kinabukasan pa ito. Naalala ni Kuruso na mula pagkabata ay hinangaan na niya si Isao at nagsikap para makatrabaho ito, kaya sinabi niya na tungkulin niyang tiyakin ang tagumpay ni Isao at mananatili siya hanggang sa huli, tutulungan siya gamit ang pangunahing computer na kumokontrol sa kanyang armor. Tinanggap ni Isao ang determinasyon nito at naghanda ng gamitin ang buong potensyal niya. Pinalabas ni Isao ang lahat ng kapangyarihan niya na lumikha ng matinding aura sa paligid. Ngunit nang muling sumalpok ang kanilang lakas ay hindi pa rin iyon sapat. Sunod-sunod siyang naglunsad ng dalawang malalakas na atake pero halos maubos ang lakas niya. Sa kabila ng pagkaubos ng lakas ay nakagawa pa rin ang kalaban ng mabagsik na kontra-atake na nagpilit kay Isao na magdepensa. Kahit tinangka niyang gumanti ay malinaw ang malaking agwat sa kanilang kapangyarihan. Nang itapon siya sa isang gusali ay naisip ni Isao na sa bawat tama ay lalo pang lumalaki ang agwat sa kanilang lakas. Naalala niya ang sarili kasama ang kanyang asawa at nabanggit niya na wala na ni Anino ng dating lakas niya noong kasama pa niya ito. Hindi nagsasayang ng oras ang Kaiju number 9 at muli itong umatake at ibinagsak siya sa lupa. Sinubukan ni Kuruso na ilipat ang enerhiya ng mga sandata para ayusin ang pinsala kay Isao, pero hindi sapat ang bilis nito at naisip niya na kung magpapatuloy ito ay baka hindi na sila umabot hanggang dumating ang mga backup. Sa kaunting lakas na natira ay tumayo si Isao at iginiit na kung puro depensa ang gagawin nila na tiyak na matatalo sila, kaya hiniling niya kay Kuruso na ipadala na ang natitirang enerhiya sa attack circuits at nagatubili si Kuruso at sinabing kapag ginawa ito ay hindi na siya makakapaglaban muli, pero sagot ni Isao ay wala nang halaga iyon. Habang naaalala ang mga kasama ay tinanggap niya na mayroon ng kahangahangang bagong henerasyon sa dibisyon, kaya tungkulin na niya ngayon na itoon ang lahat sa laban at isakripisyo ang sarili para matalo ang Kaiju number 9, kung kailangan niyang mamatay para magawa ito ay magiging kontento na lang siya gaya ng ginawa ng kanyang asawa laban sa Kaiju number 6. Pero habang nag-iipon siya ng pinakamataas na kapangyarihan ay bigla siyang tinamaan ng kalaban at sa sandaling iyon, naalala niya si Kikoru noong bata pa ito na nagsabing gusto nitong pumasok sa dibisyon ng depensa. Binanggit ng kanyang asawa na kung iyon ang landas na pipiliin ni Kikoru at siya mismo ang maghahasa rito ng mahigpit para magkaroon ito ng kakayahang ipagtanggol ang sarili. Dagdag pa niya bilang ama ay tungkulin niyang ibigay kay Kikoru ang dobleng pagmamahal at naalala ni Isao ang mga sinabi ng kanyang asawa at mas lalo siyang nagpersige na harapin ang Kaiju number 9. Iniisip niya na wala pa siyang nagagawang karapat-dapat bilang isang ama at ngayon kahit papaano, nais niyang lipulin ang halimaw na ito gamit ang pinakamalakas niyang atake upang hindi na ito umiral sa kinabukasan ng kanyang anak. Habang iniisip ito ay binitawan niya ang isang napakalakas na suntok na naglabas ng napakalaking enerhiya. Sinabi ng kalbo na ang atake na iyon ay ang pangunahing kidlat ng Kaiju number 2 na minsan namumusak ng isang buong lungsod. Dinagdag pa niya na kung isang katawan ng tao ang gagamit nito at hindi ito kakayanin at ginamit ni Kuruso ang atake upang ilabas ang core ng kalaban, na nagbigay sa kanila ng pagkakataon.
Ngunit sinabi ng Kaiju number 9 na kahit kahanga-hanga iyon ay useless lang ito at handa na siyang pigilan ito, saka binago ang anyo niya sa isang purong depensibong porma at nagulat siya nang makita na naghahanda pa si Isaw ng isa pang suntok ng kidlat, na nagpasipilyo sa kanya kung paano nakakagawa ang isang tao ng ganoong lakas. Naipatama ni Isaw ang pangalawang suntok at ang natitirang kapangyarihan nito ay nakapagpatumbo pa ng isang gusali. Nang makita ang pagsabog ay nagtanong sina Kafka at Jen kung ano ang nangyayari doon kaya't binilisan nila ang takbo. Sa totoo lang kaya ni Kafka na makarating doon agad para iligtas ang direktor pero habang abala sila, nilapitan ni Kuruso ang lugar upang silipin ang sitwasyon at kahit hirap siyang makita dahil sa alikabok at nang humuhupa ang alikabok, nakita niya ang Kaiju number 9 na mas maitim ang anyo. Sinabi nito na nakakagulat na kahit pinalakas na ang katawan niya, hindi pa rin niya kayang suluhin ng buo ang ganoong atake at natuwa si Kuruso at inakalang natalo na ito ni Isaw, ngunit nakaligtas pa rin kahit hirap na hirap ang Kaiju number 9, sinabi nitong sayang at hanggang doon na lang ang kakayahan ng tao. Dinagdag pa niya na kung katawan siya ng Kaiju tiyak na natalo na siya, nagsimulang umikot ang Kaiju number 9 sa katawan ni Isaw at kahit wala ng malay, nakatayo pa rin ang direktor at sinabi na kailangan niya lang ng isa pang tira at hindi makapaniwala si Kuruso sa nakikita at napaluha habang nagsimulang magsanib ang Kaiju number 9 sa katawan ni Isaw. Maya-maya ay dumating sina Jen at Kafka at nakita nila si Isaw na nakatayo at tahimik. Agad napansin ni Kafka na may mali at binalaan si Jen na hindi iyon ang tunay na direktor at biglang umatake ang Kaiju number 9 ng isang napakalakas na hagupit ng enerhiya. Nasagip ni Kafka si Jen at litong-lito pa rin pero napansin niya na ibang-iba na ang Kaiju number 9 kumpara kanina at naisip kung nag-evolve ba ito. Sinubukan ni Aki na tawagan si Isaw gamit ang intercom pero walang tugon. Napansin niyang tinanggal na ng Kaiju number 9 ang transmitter at sinabi ng halimaw kung tinutukoy ba nito ang angkop na specimen ng Kaiju number 2, saka ipinaalam na pinatay niya lang ito at nagsanib dito na ikinagulat ni Kafka at di naman naniwala si Jen. Dumating si Kikoru at narinig ang lahat at saka sumigaw kung sino ang maniniwala sa ganoong kasinungalingan. Binanggit ng Kaiju number 9 na siya siguro ang anak ng lalaking iyon at ipinakita sa kanya ang bahagi ng mukha nito. Sinabihan siya ni Kafka na huwag tumingin pero huli na at nakita na niya ito at napatulala. Agad umatake si Kafka at nakilala ng Kaiju number 9 ang atake bilang ang imposibleng iwasang galaw na ginamit niya laban sa isa sa kanyang mga clone, samantala habang sumusugod si Jen ay gumamit siya ng ilang mabilis na teknik. Subalit naalala rin niya ang sinabi sa kanya noon ni Direktor Isaw na kapag natapos na nitong mabuo ang pinakamalakas na unit, magre-retiro na ito at ipapasa sa kanya ang dibisyon ng depensa at ang bansa. Ngunit sa kasalukuyan habang determinado si Jen na tuluyang lipulin ang kalaban ay nagulat siya nang makita na tumubo ito ng tila mga pakpak. Ipinaliwanag ng Kaiju number 9 na tapusin na lang muna nila ang laban ngayong araw, dahil matapos ang pagsasanib ay nakararanas siya ng reaksyong pagtanggi sa katawan kaya't uuwi muna siya. Galit na sinabi ni Jen na hindi niya ito papayagan na makaalis. Sumugod siya at inatake ito at napaluhod niya ang kalaban pero nagulat siya dahil tila wala itong pinsalang tinamo. Matapos matanggap ang atake ay binanggit ng Kaiju number 9 na bihira lang gumana ang ganitong uri ng kapangyarihan, at kapag mas mataas ang depensa ng kalaban ay magiging walang silbi ang atake. Hinawakan ng Kaiju number 9 ang sandata ni Jen at naghanda ng atake. Pero dumating si Kafka upang iligtas siya at binitawan ang isang malakas na suntok at gayunman ay madaling nasalo iyon ng Kaiju number 9 at sinabi kay Kafka na dati ay wala siyang magawa laban dito, pero ngayon ay kaya na niya itong harapin na para bang ipinapahiwatig na masyado na siyang malakas. Sa oras na iyon ay makikita natin si Kikoru na nakaupo, umiiyak habang nakikita ang kaaway na pumatay sa kanyang ama at dapat sana ay bumawi siya pero wala siyang magawa. Habang nararamdaman niya ang sakit at pagkatalo ay lalo pang lumalala ang labanan ni Kaiju number 9 laban kina Kafka at Jen. Kahit nagtutulungan sina Kafka at Jen, mas lumalamang pa rin ang Kaiju dahil sa pagsasanib niya sa mga piraso na nakuha niya, pero hindi iyon nakapagpahinto kay Kafka na patuloy na lumalaban ng buong tapang at hindi umatras kahit sandali. Sa gitna ng palitan ng mga atake ay naghahanda ng tumakas si Kaiju number 9, pero laking gulat niya nang mapansin na ang braso niyang naputol dahil sa atake ni Kafka at hindi na muling tumutubo at agad itong napansin ni Jen at hindi niya pinalampas ang pagkakataon, sinabihan niya si Kafka na dagdagan pa ang lakas ng kanilang mga atake.
Sumugod si Jen at tinamaan niya ang Kaijo at winasak ang bahagi ng katawan nito matapos nahulaan ang mga galaw gamit ang kapangyarihan niyang number 1, ginamit naman ni Kafka ang pagkabigla ng Kaijo na lalo na dahil hindi ito makapag-recover at hindi rin makaiwas sa mga atake ni Jen. Mula roon ay binigyan niya ng malakas na atake na nagpasabog ng laman at naglantad ng mga tadyang nito, habang iniisip niya ang nararamdaman ni Kikoro ay napuno ng luha ang mga mata ni Kafka. Muli siyang sumugod na parang wala ng kontrol at sumigaw na hindi niya hahayaang makatakas ang Kaiju dahil ang nangyari kay Kikoro ay hindi kailanman makatarungan. Samantala ay sinabi ng Kaijo sa sarili na ang problema ng kanyang pagsasanib kay Isao ang naging dahilan ng pagkawala ng kakayahan niyang kontrolin ang sariling katawan, hindi na siya makapag-regenerate o makapagtanggol at lahat ng ito ay dahil kay Kafka at habang tuloy-tuloy ang walang tigil na atake ni Kafka, lalo pang tumitindi ang pagtanggi ng katawan niya sa pagsasanib. Sabi ng Kaijo ay alam na niya mula pa sa simula na si Kafka ang magiging huling balakid sa kanyang landas, nang maghanda sina Jen at Kafka para sa huling atake upang tuluyan ng tapusin si Kaiju number 9, bigla silang nagulat nang sabihin nito na hindi nila siya kayang talunin. Hindi nila siya napigilan at sa huli ng kanyang salita ay gumawa ang Kaijo ng isang pagsabog na parang suicide attack, na naglabas ng mga electromagnetic waves na sumisira sa lahat ng nasa paligid. Narinig ang malakas na sigaw ni Kikoro na tinatawag sina Kafka at Jen. Mula sa gitna ng usok ay lumabas ang Kaijo na kalahati ng katawan niya ay halos wasak na. Sinabi niya na malapit na siyang maubos at muntik na niyang mawala ang katawan na hawak niya pero laking gulat niya nang makita sina Kafka at Jen na nakatayo pa rin sa harap niya, hindi tinatablan ng pagsabog at naghahanda ng muling umatake. Sinabi ng Kaijo na dapat iyon ang ginawa niya mula pa sa simula at bago pa man nila maintindihan ang ibig niyang sabihin, bigla niyang inatake sina Hoshina at Kikoro na hindi na makagalaw at dahil dito, napilitan sina Kafka at Jen na protektahan sila at ginamit ng Kaijo ang pagkakataon para makatakas. Habang umaalis ay binanggit niya na ang mga tao ay mga kakaibang nilalang, dahil hindi nila kayang pabayaan ang kahit sinong nangangailangan ng tulong. Tumingin siya kay Kafka gamit ang mukha ng katawan na kanyang inangkin na para bang nagpaalam. Alam ng lahat na sa susunod na paggalaw ng Kaijo na ito ay iyon na ang magiging simula ng panahon ng mga halimaw. Pagkatapos ng malaking pagsabog na nilikha ng kanyang huling atake ay bigla siyang naglaho, kasabay ng pahayag ng kanyang digmaan laban sa mga tao. Maya-maya ay makikita si Kafka na bumangon mula sa guho matapos niyang protektahan si Kikoro mula sa huling atake ng Kaijo. Nililingon niya ang paligid at nakita ang buong lungsod na nawasak at doon niya napagtanto ang laki ng pinsalang nangyari. Naalala rin niya ang banta ng Kaijo na sa susunod ay magsisimula na ang panahon ng mga halimaw. Galit na galit niyang sinabi paano niya nagawang sabihin iyon sa harap mismo ni Kapitan Narumi, at sumigaw siya ng buong lakas habang ang luha ay bumuhos mula sa kanyang mga mata. Sa parehong oras ay ganoon din ang naramdaman ni Jen na halos mas masakit pa para kay Kafka, dahil itinuring niya si Narumi na parang tunay na ama para sa kanya at pagkalipas ng 2 araw, lumabas sa balita ang isang ulat tungkol sa lahat ng nagawa ni Narumi para sa Defense Force sa loob ng 30 taon. Siya ang naging pundasyon at pangunahing haligi ng buong puwersa at sa huli, lumipat ang malungkot na eksena sa kanyang libing at sa kabilang banda ay makikita ang unang unit na nakasuot ng kanilang opisyal na uniforme, nakatayo para sa huling pagpupugay kay Narumi sa pamamagitan ng kanilang salutong militar. Kita ang lungkot sa mga mukha nila at sa iba pang mga base ng Defense Force, hindi rin naiiba ang kalungkutan at sa gitna ng lahat ng ito ay napansin ni Kafka na wala si Kikoro sa libing at sa mga oras na iyon, nakaupo si Kikoro sa opisina ng kanyang ama na umiiyak ng sobra-sobra, na wala ng ganang gumawa ng kahit ano pagkatapos ng lahat ng nangyari. Habang umiiyak si Kikoro sa opisina ng kanyang ama ay biglang bumukas ang pinto at pumasok si Jen, bakas ang lungkot sa kanyang mukha at tinanong niya si Kikoro kung bakit hindi siya dumalo sa libing ng kanyang ama. Sumagot si Kikoro ng may halong lungkot at galit na sinasabi na hindi siya nakapunta dahil pakiramdam niya ay wala siyang nagawa, hindi siya nakatulong dahil napakabagal niya dahil sa kanyang kahinaan at kakulangan, hindi lang niya nabigo na mailigtas ang kanyang ama kundi naging dahilan pa siya para makatakas si Kaiju number 9. Sinubukan ni Jen na mapakalma siya at bigyan ng lakas ng loob pero laking gulat niya nang tumayo si Kikoro. Luhaan na parang ulan ang mata subalit puno ng determinasyon at sinabi niya na gusto niyang maging mas malakas kaysa dati. Pinahid niya ang kanyang mga luha at idinagdag na si Narumi ay nakulong pa rin sa loob ng katawan ni Kaiju number 9,
kaya't wala siyang oras para umiyak. Hindi siya hihinto hanggang hindi napupuksa ng Defense Force ang kaiju. Humingi rin siya ng tawad dahil nawalan siya ng kontrol sa kanyang emosyon at sinabi na handa siyang tumanggap ng kahit anong parusa dahil sa hindi niya pagdalo sa libing. Nawala ang pagkagulat sa mukha ni Jen at nakatalikod na ipinaliwanag niya kay Kikoro na gagawin niya itong pinakamalakas na tao sa Defense Force kasunod niya. Bago pa man muling lumitaw si Kaiju number 9 at tumingin siya kay Kikoro nang napupuno ng apoy at sinabing tuturuan niya siya sa parehong paraan na tinuruan siya ni Narumi. Pinayuhan niya itong maghanda dahil daraan siya sa pagsasanay na mas mahirap pa kaysa kamatayan. Hindi na niya pagbibigyan ang parusa basta maibigay lang ni Kikoro ang mga resulta na inaasahan niya at sa puntong iyon, muling napaiyak si Kikoro. Samantala ay nakaupo si Kafka sa labas ng silid at narinig niya ang lahat ng kanilang pinag-usapan. Tumayo siya at tinatakpan ang kanyang kamay na ang bahagi ay hindi bumabalik sa anyong tao. Buo ang kanyang loob nang sabihin na sisirain niya ng tuluyan si Kaiju number 9. Pagkatapos nito ay lumipat ang tanawin pabalik sa lugar ng labanan. Nandoon ang mga tauhan ng cleaning company na nagpuputol at naghahanda sa mga bangkay ng mga kaiju upang mailipat ang mga ito, ngunit natuklasan nilang ang katawan ng higanteng langgam ay mas matibay kaysa sa inaasahan nila kaya hindi nila ito agad-agad madala. Napagdesisyonan nilang hiwain ang mga mahihinang bahagi at dalhin na lang ang natitirang katawan sa kanilang pasilidad para doon pag-aralan. Isa sa mga manggagawa ang nagsabi na ano na kaya ang mangyayari ngayon na patay na si Narumi at dagdag pa niya, mula pagkabata ay si Narumi na ang itinuturing na alamat na hindi matatalo, at hindi niya maisip kung ano ang naghihintay sa kanila matapos ang pagkawala nito. Sumagot naman ang isa pa na may mga taong nagsisimula ng maghanda para lumikas palabas ng bansa matapos ang nangyari, dahil natatakot sila sa muling paglitaw ng mga kaiju kaya't sabi niya na kung ganito ay kailangan na rin nilang maghanda para makaalis. Sa oras na iyon ay pumasok sa eksena ang pinuno ng cleaning team na kasama nila. Iginiit ni Kafka sa kanila na hindi siya aalis at kung gusto nila na umalis ay umalis na sila na mag-isa. Pero kung sakaling iwan nila ang bansang ito at tumakas, sino ang maglilinis ng lugar kapag natapos na ng Defense Force ang pakikipaglaban sa mga kaiju at pagkasabi niya nito ay iniwan niya sila at sa kabilang banda, makikita si Kikoro na nakikipag-sparring kay Shinomi. Inatake niya ito ng buong bangis pero madaling na-block ni Shinomi ang kanyang mga galaw at mabilis na umatras sa gilid, nang sinubukan ni Kikoro na lumiko para muling umatake at nagulat siya nang biglang nasa leeg na niya ang armas ni Shinomi. Wala siyang nagawa kundi sumuko at doon niya napagtanto kung gaano kalakas at kahusay si Shinomi, lalo na't kaya nitong gumamit ng napakalaking armas ng may kasanayan at bilis at habang nagaganap ito, si Jen naman ay abala sa paglalaro ng video game relaxed. Binanggit niya kay Kikoro na sa kalagayan niya ngayon, baka kailangan niyang maghintay pa ng 2 taon bago siya makarating sa antas at personal niya itong sanayin at halos sumabog sa inis si Kikoro sa narinig. Ngunit nagpatuloy pa si Jen, sinasabi na lahat ng unit leaders ng 1st Division ay sapat na ang kakayahan para maging commanders ng kanilang sariling mga team balang araw, at bago niya matapos ang laro sa kanyang kamay may isang buwang palugit para kay Kikoro upang mapatunayan na kaya niyang mahihigitan silang lahat. Pagkatapos ay mayabang pa niyang dinagdag na wala namang makakagawa nito kung hindi isang henyo na katulad niya. Sa sandaling iyon ay biglang dumating si EJG kasama ang kanyang makapangyarihang presensya, at agad na binutukan si Jen kaya napaupo ito sa sahig. Sinabihan niya si Jen na tumayo at gawin ang kanyang trabaho at halos nawala ang karisma ni Jen sa isang iglap, samantala ay tumitindi lalo ang determinasyon ni Kikoro dahil sa mga narinig niya mula kay Jen, humiling siya kay Shinomi na muling makipaglaban sa kanya. Tumingin si Shinomi kay Kikoro at napangiti at sinabing nakakahawa ang ganitong klaseng sigasig kaya't hindi niya mapigil ang sumugod ulit. Sa parehong sandali ay tumingin si EJG kay Jen na nakahilata pa rin sa sahig at tinanong siya kung nakapagdesisyon na ba kung anong gagawin nila kay Kaiju number 8 at ngayon napatay na si Narumi, nasa kanya ang pasya kung isasama nila siya o tuluyang wawasakin. Tumayo si Jen matapos makatanggap ng mensahe mula sa isa sa mga siyentipiko na nagmamanman kay Kafka. Ibinalita ng siyentipiko na kailangan nilang makita si Kafka agad at nang dumating sila, nadatnan nila si Kafka at nakikita nila ito na nakakabit sa ilang makina na nagmomonitor ng kanyang mga vital signs. Ipinaliwanag ng siyentipiko kay Jen na nagsimula na ang permanenteng pagbabago ni Kafka na may bahagi ng kanyang kamay na hindi na bumabalik sa normal na anyo,
Kung magpapatuloy ang ganitong kalagayan ay malaki ang posibilidad na darating ang araw na hindi na siya makakabalik sa pagiging tao. Makalipas ng kaunti ay nakita si Kafka na mag-isa sa bubong at nakatingin sa kanyang kamay. Sinabi niya sa sarili na siguradong alam na ng lahat ang kasalukuyan niyang kalagayan. Nagtanong siya kung papayagan pa ba siyang ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Ngunit nang maalala niya ang mga sinabi ni Kikoro ay nagpasya siya na kahit ano pa man ay kailangan niyang tapusin si Kaiju number 9, dumating si Jen at umupo sa bangko sa tabi niya at ilang sandali ng katahimikan ang lumipas, bago malinaw na sinabi ni Jen na hindi na niya papayagan na manatili si Kafka sa Defense Force. Alam naman daw ni Kafka ang dahilan nagsimula na ang kanyang pagbabago, at kung magpapatuloy iyon darating ang oras na tuluyan na siyang maging halimaw. Nag-apoy sa galit si Kafka at iniisip sa sarili na alam naman niyang darating ang ganitong pagkakataon pero hindi siya kailanman susuko. Bago pa siya makaalis ay hinawakan siya ni Jen sa damit at sa unang pagkakataon mula nang magkita sila, tinawag siya nito sa kanyang pangalan at sa matinding emosyon ay binanggit ni Jen na kailangan nila ang tulong ni Kafka, dagdag pa niya na handa siyang patayin si Kafka kung sakaling tuluyan itong maging halimaw. Pero ang totoong problema ay si Kaiju number 9 na isang kalaban na gagawin ang lahat para magtagumpay. Iginiit ni Jen na siguradong sumasang-ayon din si Kafka dahil ang bigat ng pagsisising iyon ay sila lang ang tunay na nakakaunawa dahil sila ang naroon noong lahat ng iyon ay nangyari, at wala silang nagawa para pigilan ito. Hindi siya papayag na doon na lang magtapos ang lahat. Tumayo si Kafka ng buo ang kanyang loob at sinabi na si Narumi ay nag-alay ng lahat at inihanda siya ng landas para matupad ang kanyang pangarap at hinding-hindi niya iyon bibitawan. Sumagot si Jen na kung ganoon ay sasamahan niya ito at simula ngayon, kanila nang tungkulin na ibalik kay Kaiju number 9 ang lahat ng kasalanan nito. Samantala sa isang underground facility ay makikita si Soshiro na nakatayo sa harap ng natitirang bahagi ng Kaiju number 10 at sinabi niya, sa wakas ay nagising na rin ito at alam niya ba kung gaano katagal siyang hinintay. Napansin ni Soichiro ang kalagayan niya at tinukoy na ang Kaiju number 10, na mula nang mahuli nila ay nasa estado ng pagkahilo at kahinaan at sa wakas nagising, dahil dito ay sinubukan nilang makakuha ng impormasyon tungkol sa Kaiju number 9 at sa iba pang mga halimaw. Lumabas na ang Kaijo ay tumatangging makipag-usap kanino man maliban kung si Soichiro mismo ang kahaharapin. Nagdulot ito ng pagtataka kay Soichiro kaya sumama siya at sa kabilang banda, isa sa mga siyentipiko ang nagtaka kung bakit ang Kaiju number 10 ay may antas ng katigasan na halos 5.5 at nagpahayag ng takot na baka muling maghilom at umatake. Pinapakalma siya ni Mina at ipinaliwanag na hindi na ito makakagawa ng anuman dahil sobrang pinsala ang tinamo ng kanyang ubod. Sa mga sandaling iyon ay bumukas ang pinto at pumasok si Soichiro. Sa kasalukuyan ay biglang sumigaw ng malakas ang Kaijo na isang sigaw na nagpapayanig sa buong lugar. Nang makita nito si Soichiro sa harapan at ang mga siyentipiko ay natakot at nagtanong sa kanilang sarili kung paano nagawang labanan ni Soichiro ang ganoong nakakatakot na halimaw. Si Soichiro naman ay nanatiling matatag at walang bakas ng takot. Ipinahayag ng Kaijo na kakaiba si Soichiro kumpara sa iba at sinabi na magiging masaya sana ito kung nakain niya si Konuji, sa kabila ng babala ni Konuji na maging maingat dahil hindi nila alam kung ano ang kayang gawin ng halimaw. Inilabas ni Soichiro ang larawan ng Kaiju number 9 at ipinakita ito at itinuro niya na nais niyang malaman ang lahat tungkol dito. Tumahimik sandali ang Kaijo bago ipahayag na siya mismo ang nilikha ng Kaiju number 9. Ang lahat ng nakarinig ay nabigla dahil iyon ang unang pagkakataon sa kasaysayan na isang Kaiju na may bilang ang nakalikha ng isa pang Kaiju na may bilang. Nagpatuloy ang Kaijo at idinagdag na isisiwalat niya ang lahat ngunit may kondisyon na dapat siyang palayain mula sa kanyang kulungan at makakalaban si Soichiro muli. Saglit itong pinag-isipan ni Soichiro at kinilala ang nais ng Kaijo. Subalit nabanggit na hindi na ito kakayanin dahil sa kanyang kalagayan at sa katotohanan na hindi na muling mabubuo ang kanyang katawan. Sa puntong iyon ay sinabi ng Kaijo na alam na niya ang lahat ng ito ngunit hindi iyon ang pinakamahalaga. Ipinahayag ng Kaiju number 10 na hindi ba't mayroon silang teknolohiya na kayang gawing sandata ang isang Kaijo, at sinabi nitong nais niyang siya mismo ang gawing sandata at si Soichiro ang gagamit sa kanya. Sa paraang marahas ay idinagdag pa niya na sa madaling salita ay dapat ibigay ni Soichiro ang kanyang katawan. Ipinaliwanag ni Konuji kay Soichiro na ang pagbabago ng isang Kaiju tungo sa sandata ay hindi madali at napakadelikado, lalo na kung ang Kaiju number 10 ay may kamalayan pa.
Hindi ito tulad ng ibang kaijo na napatay na at walang malay at hindi nila alam kung ano ang maaaring mangyari. Sa puntong ito ay sinabi ng Kaiju number 10 na ang laban niya kay Sachiro ay napakasaya at tumugon si Sachiro na walang kasiyahan doon, mabuti na lamang at natapos na siya sa pakikipagharapan sa kanya. Sinagot siya ng Kaijo na walang kabuluhan ang ganoong sagot dahil nakaharap na niya si Sachiro at alam niya na pareho silang uri ng mandirigma. Ipinahayag niyang nasiyahan si Sachiro sa laban tulad ng kasiyahang naramdaman niya at dagdag pa niya, dahil pareho sila ay tiyak na alam ni Sachiro na hanggat siya ay nakakaranas ng mga exciting na laban. Wala nang pagkakaiba kung ang kanyang kalaban ay tao man o Kaijo at para sa kanya, kung sino man ang kanyang makikita ay kanyang dudurugin at nagbago ang ekspresyon ni Sachiro mula sa pagiging kalmado tungo sa seryosong anyo matapos marinig ang mga sinabi ng Kaijo. Iginiit niyang kailangan niyang mag-isip muna at paglabas niya ng lugar ay sinabi niya kay Kon Uji na nakakatakot ang nilalang na iyon at baliw, na wala nang iniisip kundi ang laban at ipinahayag niya na ayaw niyang gumamit ng sandata na siraulo tulad nito. Sumang-ayon si Kon Uji at binanggit na hindi rin siya pabor sa sinabi ng Kaijo sapagkat hindi nila alam kung ano ang tunay nitong plano. Dagdag pa niya ang paggamit ng Kaijo bilang sandata habang ito ay may kamalayan ay unang beses pa lamang mangyayari, kaya napakaraming panganib ang maaaring dulot nito at posible nitong angkinan ang katawan ng gagamit. Umupo si Sachiro at nag-iisip dahil wala na silang ibang mapagkukunan ng impormasyon tungkol sa Kaiju number 9, dahil sa kasabihang ang matinding pangangailangan ay nagpapahintulot ng ipinagbabawal, at gaya ng sinabi ni Machiavelli na ang layunin ay nagbibigay katwiran sa paraan, nakipag-ugnayan siya kay Mina at ipinalam na tatanggapin niya ang alok ng Kaiju number 10. Sumagot si Mina na tataya siya sa naging pasya ni Sachiro at tatawagan ang pamunuan ng Defense Force upang ihanda ang proseso ng pagbago sa Kaiju number 10 bilang sandata. Makalipas ang ilang sandali ay muling pumasok si Soichiro sa silid ng Kaiju number 10 at inisip sa kanyang sarili kung ano ang magiging kahihinatnan ng pakikitungo sa baliw na halimaw na ito. Hiningi niya sa Kaiju number 10 na ibigay na ang mga impormasyon na hawak nito. Binanggit ng Kaijo na dahil nagkasundo na sila at dapat mag-focus si Sachiro dahil hindi niya uulitin ang sasabihin, ngunit pinutol siya ni Sachiro at tahimik na ipinaalam na may nais muna siyang banggitin bago ang lahat. Nagbago ng 180 degrees ang tono ni Sachiro at sa matalim na pananalita ay ipinahiwatig niya na alam niyang sinusubukan lamang siyang gamitin ng Kaiju number 10, ngunit hindi iyon mangyayari dahil siya mismo ang gagamit at aabuso rito. Sa kabilang banda ay makikita si Kikoro at Kafka sa kanilang umagang pagsasanay. Nagulat sila nang dumating ang balita na paparating si Sachiro dala ang impormasyon tungkol sa Kaijo, at magkakaroon ng pagpupulong upang maglatag ng plano para labanan ito. Naalala ni Kafka na hanggang ngayon ay hindi pa siya nakakapag-sorry kay Sachiro at itinago pa niya ang katotohanang si Kaiju number 9 ay umiiral. Naputol ang kanyang pag-iisip nang marinig niya ang tinig ni Ichi na nagtatanong kung nasaan si Jen. Sinagot siya ni Kikoro na nakita pa niya ito kanina at kasama ang ilang sundalo na nagtungo sa isang lugar. Agad na nagulat si Ichi at nagsabi na hindi titigil si Jen hanggat hindi niya ito napapatay. Nang magtanong si Kafka kung ano ang nangyayari ay ipinaliwanag ni Ichi na ang unang dibisyon at ang ikatlong dibisyon ay magkatabi ang mga teritoryo kaya palagi silang nagkakaroon ng kompetisyon at alitan, parang tubig at apoy ang relasyon nila. Samantala ay ipinakita si Jen na kasama ang kanyang mga tauhan at nakaharap si Sachiro at ang mga sundalo ng ikatlong dibisyon. Tinawag ni Jen si Sachiro at sinabi na ano ang ginagawa niya sa kanilang lugar, hindi ba't sinabi na kapag nakita pa ang mukha niya roon ay dudurugin siya. Tumugon si Sachiro nang may nakakainis na katahimikan at binanggit na napakalaking karangalan na mismong si Komandante Jen ang nag-abala upang salubungin sila. Ipinapaalala rin niya na siya ang namumuno kaya dapat magbigay daan na si Jen dahil wala siyang oras sa kanya. Sumagot si Jen na mayroon silang patakaran na nagbabawal sa mga taong singkit ang mata at ahit ang ulo, at dahil parehong katangian ay nakikita kay Sachiro at mas mabuti pa na umalis na siya. Tumugon si Sachiro na hindi siya makapaniwalang galit pa rin si Jen at daladala ang pagkatalo sa kanya sa laban-laban sa maliliit na halimaw. Ang mga salita ni Sachiro ay dumating kay Jen na parang kidlat at napaatras siya hanggang sa bumagsak sa lupa. Isa sa mga kasamahan ni Jen ang nagbanta kay Sachiro at ipinaliwanag na huwag niyang isipin na nakalimutan nila ang huling pagkakataon na nilabag nila ang kanilang teritoryo, at ngayon ay tiyak na hindi sila makakaligtas.
Nalaman ng mga sundalo ng ikatlong dibisyon na hindi nila hahayaang makaligtas ang mga kaidyo at mga taong kasama nito, kaya agad silang humingi ng pahintulot upang patayin sila at naging mainit ang pagtatalo ng dalawang panig, hanggang sa tumayo si Jen at inutusan ang kanyang mga sundalo na wasakin ang mga ito. Ipinahayag din niya na huwag kalimutan na si Sachiro ay nanalo lamang sa pakikipaglaban sa maliliit na halimaw, ngunit pagdating sa mas mataas na antas ng laban ay siya ang pinakamalakas at walang kapantay. Ipinaliwanag ni Sachiro na huwag magyabang ng ganoon at pinapaalala na si Kapitan Mina ang pinakamalakas sa hanay ng mga sniper. Ang salitang iyon ay tumama ng direkta kay Jen na tila tinusok sa dibdib at agad siyang napuno ng galit at nagtangkang susugurin si Sachiro upang gawin itong isang ganap na labanan. Sa sandaling iyon ay dumating si Ichi dala ang kanyang nakakatakot na presensya at agad na pinatahimik si Jen sa pamamagitan ng pagpatama sa kanya. Tulad ng nakasanayan ay agad na tumayo ng tuwid ang mga sundalo mula sa parehong dibisyon bilang paggalang sa nakatatanda. Binati at kinamayan ni Sachiro si Ichi at ipinaalam naman ni Ichi na handa na ang lahat para sa pagpupulong at inimbitahan siyang sumama. Ang karisma ni Ichi ay napakalakas na tila hindi matatawaran at malinaw kung bakit labis ang paggalang at takot ng iba sa kanya. Sa loob ng silid pulong ay naroon ang lahat ng matataas na opisyal ng Defense Force. Pinamumunuan ni KG ang pagpupulong bilang kinatawan ng punong pamunuan at mula sa unang dibisyon ay naroon sina Jen at Ichi, mula sa ikalawang dibisyon si Goro na mula sa ikatlong dibisyon si Namina at Sachiro, at mula sa ikaapat na dibisyon na si Ogata. Bago pa man makapagsimula ay agad na nagbiro si Goro at tinutulig sa si Jen na laging pabaya at walang silbi. Sinagot siya ni Jen na wala siyang pakialam sa opinyon ng isang mangmang at gagawin niya ang nais niya. Nakikisabat si Mina at sinabi kay Goro na huwag nang ubusin ang oras dahil alam naman nilang si Jen ay walang alam kundi ang lumaban sa mga halimaw. Labis na naiinis si Jen at binanggit na kung hindi lamang babae si Mina ay matagal na niya itong pinatumba. Sumali rin si Ogata sa usapan at iginiit na masyado nilang pinalalaki ang sitwasyon at agad na pinatahimik silang lahat ni KG, at sa isang salita lamang ay napilitan silang manahimik. Sa kanyang isipan ay nainis siya at ipinaliwanag na naiwanan siya ni Sarah at napasabak siya ngayon sa mga walang kwentang kaguluhan na ito. Tinawag niya ang pansin ni Sachiro at hiniling na dumiretso na ito sa paksa at ibahagi ang impormasyong dala niya. Ipinahayag ni Sachiro na batay sa kanilang natuklasan na ang Kaiju No. 9 ay hindi katulad ng ibang Kaiju, isa itong kalaban na hindi madaling talunin at hindi kakayanin ng unang dibisyon lamang at nang tanungin siya ni Jen kung saan niya nakuha ang impormasyon, sinagot niya na mula mismo sa Kaiju No. 10. Hindi lamang iyon ay ipinaalam din ng Kaiju No. 10 na ang Kaiju No. 9 mismo ang lumikha sa kanya. Nagulat ang lahat sa narinig dahil iyon ang unang pagkakataon na may Kaiju na nakalikha ng isa pang Kaiju. Ipinagpatuloy ni Sachiro ang pagpapaliwanag na ang Kaiju No. 9 ay ang unang Kaiju sa kasaysayan na nakagawa ng isa pang Kaiju na may higit na katigasan kaysa sa kanya. Ang Kaiju No. 10 na kanilang hawak ay isa lamang hindi perpektong prototype at dahil dito, nais nitong makipagsanib puwersa sa kanila upang makikipaglaban-laban sa mas malalakas na Kaiju na lilikhain ni Kaiju No. 9 sa hinaharap. Ipinaliwanag din ni Sachiro na sa kasalukuyan ang pinakamataas na bilang ng mga makapangyarihang Kaiju na kaya ng Defense Force na harapin ng sabay ay 5, at ang bilang na iyon ay bababa kung ang antas ng katigasan ng Kaiju ay hihigit sa 9.5. Kung sakaling ang Kaiju No. 9 ay makalikha ng mas malalakas na halimaw kaysa doon, magiging isang napakalaking sakuna ang kanilang haharapin at kung patuloy na mag-aaway ang mga dibisyon at hindi magtulungan, mawawala ang buong bansa sa mapa. Sa sandaling iyon ay ipinakita si Kaiju No. 9 na nakaupo sa kanyang hideout, napapalibutan ng ilang Kaiju at mga nasa loob ng mga kokan at pagbalik sa pagpupulong. Sinabi ni Ogata kay Sachiro na mahirap paniwalaan ang lahat ng iyon at tinanong kung ano ang makakatiyak na hindi nagsisinungaling si Kaiju No. 10. Sumagot si Sachiro na tama ang kanyang pangangatwiran, ngunit ipinakita ng datos sa mga monitor na ang karaniwang lakas ng mga Kaiju na lumilitaw ay tumaas mula antas 2 na tungo sa antas 4 na nitong mga nakaraang panahon, at iyon ay nagpapatibay sa sinabi ni Kaiju No. 10. Ipinaliwanag din niya na batay sa pinakabagong pananaliksik at ang paglitaw ng mga Kaiju ay resulta ng mga energy field na lumalabas sa iba't ibang bahagi ng mundo, na nakakaapekto sa mga halaman at hayop at nagbabago sa kanila upang maging Kaiju. Malamang na ginagamit ni Kaiju No. 9 ang mga energy field na ito upang lumikha ng mas malalakas na Kaiju.
Nagtanong si Ichi kung mayroon ba silang anumang impormasyon tungkol kay Kaiju number 9 kung saan ang kanyang kinaroroonan, o anumang palatandaan at ipinaliwanag na ito ay patuloy na gumagalaw at nagpapalit ng anyo, ngunit sa tulong ng kanilang pagsubaybay sa mga energy field ay natukoy nilang kasalukuyan itong nasa isang bahagi ng karagatan malapit sa Pilipinas. Gayunpaman ay hindi ito madali dahil imposibleng marating ng tao ang lugar na iyon na napakalawak pa, at mangangailangan sila ng matagal na panahon upang mahanap ang eksaktong lokasyon. Sa puntong iyon ay nagsalita si Mina at ipinapaalala na ayon kay Kaiju number 10, si Kaiju number 9 ay may kakayahang maghalukay ng mga alaala ng mga tao na kanyang sinasakop at ibig sabihin, lahat ng impormasyong nalalaman ni Saris ay ngayon hawak na ni Kaiju number 9. Lalong tumitindi ang tensyon sa lugar matapos nilang malaman ang impormasyong ito, ipinaliwanag ni Sachiro na ayon sa natitira nilang oras bago kumilos si Kaiju number 9, nakasalalay ang lahat sa kanilang kakayahan na makalikha ng mga sandata na magbibigay ng sorpresa at babaligtad sa lahat ng plano ng kanilang kalaban. Nang tanungin siya ni Goro kung anong uri ng sorpresa ang tinutukoy niya, binanggit niya na mayroon silang mga bagong puwersa na hindi kabilang sa pangunahing lakas ng Defense Force, kaya tiyak na hindi sila kabilang sa mga kalkulasyon ni Kaiju number 9. Kahit na ang mga ito ay hindi pa ganoon kalakas at kulang sa karanasan, ang kanilang kakayahang mabilis na mag-evolve at lumago ang magiging tunay nilang sandata, sa madaling salita ang solusyon ay ipusta ang lahat sa mga bagong henerasyon. Ipinunto ni Mina na higit pa roon ang pinakamahalagang bagay ay ipinunto ni Mina na ang mas mahalaga ay sanayin ang angkop na tao para sa Kaiju number 6 weapon, na itinuturing na pinakamalakas na sandata nila ngunit matagal nang hindi nagagamit at nagtanong si Goro kung ang ibig bang sabihin nito ay nakahanap na sila ng angkop na kandidato. Ipinaliwanag ni Mina na may isang sundalo na lumabas sa pagsusuri na lubos na tugma sa Kaiju number 6 weapon, dahil hindi pa nagtapos mula sa akademya ang sundalong ito ay hindi agad napansin ang kanyang resulta kahit napakataas ng compatibility, ang sundalong iyon ay si Reno na isa sa mga binanggit na batang talento kanina. Sa kabilang eksena ay ipinakita ang isang Kaijo na walang tigil sa pag-atake laban sa Defense Force na pilit na sinusubukan itong pabagsakin. Sa gitna ng labanan ay inutusan ni Reno si Furuhashi na yumukod at gamit ang mabilis na pagbuga ng bala mula sa kanyang sandata, agad niyang tinapos ang Kaijo. Ipinahayag ni Keiji na ang plano ay ilagay ang dating hari ng mga Kaijo at ito ang Kaiju number 6, laban sa kasalukuyang hari ang Kaiju number 9 at pagkatapos ay bumalik ang alaala sa nakaraan, partikular noong panahon ng pag-atake ni Kaiju number 6. Dumating si Hakari sa lugar ng labanan at ibinalita ng mga sundalo na patuloy na binobomba ng artilyeriya ang halimaw at nakapatay sila ng 3 maliliit na Kaijo, ngunit walang epekto ang lahat ng iyon sa Kaiju number 6. Sa pamamagitan ng kanyang teleskopyo ay nakita ni Hakari na kahit paulit-ulit na tinatamaan ng mga bala ang katawan nito na parang ulan, patuloy pa rin itong sumusulong habang may mga Kaijo sa paligid na kontrolado niya. Ipinakita rin si Ogata na nakaupo sa kanyang opisina na naguguluhan at nagbubuntong hininga matapos malaman na si Reno ay tugma sa Kaiju number 6 weapon at ayon sa kanya, magiging napakahirap ng sitwasyon dahil katabi niya si Toko na halatang naiinis at nagreklamo na hindi siya seryoso at nag-aksaya pa ng oras, samantalang oras iyon ng trabaho. Ipinaliwanag ni Ogata na mabigat sa kanyang balikat ang responsibilidad, ngunit pinagalitan siya ni Toko at binanggit na malinaw iyon at habang nakatitig si Ogata sa mga dokumento, sinabi niya na ang Kaiju number 6 ay may antas ng katigasan na 9.5 at higit pa roon, mayroon itong kakayahang manguna at magkontrol ng iba pang Kaijo. Sa panahong iyon ay pinamunuan ni Hakari ang 2nd dibisyon kasama ang isang tagapamahala mula sa 1st dibisyon, at nagawa nilang mapabagsak si Kaiju number 6 ngunit napakalaki ng naging kapalit mula noon, naging simbolo ito ng kawalan ng pag-asa para sa sangkatauhan. Ngayon ay nais nilang ipapasan ang mabigat na responsibilidad na iyon sa isang bagong kabataang wala pa silang alam. Sa sandaling iyon ay pumasok ang isang sundalo at iniulat kay Ogata na handa na si Reno para sa pagsusuri at makalipas ang ilang sandali, ipinakita si Reno sa lugar ng pagsusuri na nakakabit sa Kaiju number 6 weapon. Ipinahayag ng mga siyentipiko na magsisimula na ang compatibility test at bumalik muna ang kwento ilang oras bago iyon, kung saan ipinaliwanag ni Ogata kay Reno na siya ang gagamit ng Kaiju number 6 weapon at tinanong niya si Reno kung ano ang alam niya tungkol sa mga numbered weapons.
Sumagot si Reno na hindi pa niya ito nakikita ng personal ngunit narinig niya ang tungkol sa mga ito. Ipinaliwanag ni Ogata na ang mga numbered weapons ay napakalakas na kung may tao na kayang gumamit ng isa sa mga ito, madali nitong mapapabagsak kahit ang pinakamalaking kaiju kaso may problema ay napakalaking pasanin ang dulot nito sa katawan ng gumagamit, hanggang sa punto na kalahati ng mga nakagamit nito ay namamatay bago matapos ang kanilang serbisyo. Mula sa lahat ng sandata ang Kaiju No. 6 weapon ang kinikilalang pinakamalakas at pinakadelikado, bagamat alam ni Ogata ang matinding pagnanais ni Reno na protektahan ang bansa mula sa mga Kaiju, pinayuhan pa rin niya ito na huwag ipagsapalaran ang paggamit ng Kaiju No. 6 weapon kaso gaya ng inaasahan, tinanggihan ni Reno ang payo ni Ogata. Sa kasalukuyan ay makikita si Reno na naghihintay para sa pagsisimula ng pagsusuri. Sinabi niya sa sarili na alam niyang tinanggap na ng Defense Force si Kafka pero ang iniisip niya ay kung ano ang mangyayari sa kanyang sariling pangarap at pagbalik niya sa huwisyo, hiningi niya kay Ogata na simulan na ang pagsusuri. Inactivate ng mga siyentipiko ang Kaiju No. 6 weapon at agad naramdaman ni Reno na hinahatak palabas ang lahat ng kanyang enerhiya, kahit na ang suot lamang niya ay ang mga guwantes at agad tumayo si Ogata at inutusan si Toko na ihanda ang stretcher. Sa loob ng kanyang isipan ay nakita ni Reno ang Kaiju No. 6 mismo. Nadama niya ang matinding takot at agad siyang nawalan ng malay at sa isip ay namangha kung paano nakakalaban ni Kafka ng isang halimaw na ganoon tuwing siya ay nagbabago. Makalipas ang kaunting sandali, nagising si Reno sa boses ni Furuhashi na nagsabing sa wakas ay bumalik na siya sa malay at inalala nila siya ng husto. Tinanong ni Reno kung nasaan siya at ano ang nangyari at ipinaliwanag ni Furuhashi na nawalan siya ng malay at kasalukuyan siyang nasa clinic. At sa puntong iyon ay napagtanto ni Reno na nabigo siya sa compatibility test. Narinig niya si Ogata na nagsabi na ngayon ay alam na niya kung gaano kabagsik at kadelikado ang mga numbered weapons. Kung ang guwantes pa lang ng Kaiju No. 6 weapon ay halos ubusin na ang kanyang enerhiya, paano pa kaya kung ang buong armor ang kanyang isuot at muling pinayuhan ni Ogata si Reno na sumuko na lamang, pero matatag ang sagot ni Reno na nais niyang subukan muli. Namangha si Ogata sa determinasyon ni Reno at ipinaliwanag na kung ipagpapatuloy niya ang ganitong kalagayan at gagamitin ang Kaiju No. 6 weapon, tiyak na mamamatay siya sa loob ng napakaikling panahon. Matapos ang ilang sandali ng pag-iisip ay iginiit ni Ogata kay Reno na may isang buwan siya upang muling patunayan ang sarili sa pamamagitan ng pagpatay ng mga halimaw. Pagkatapos ng panahong iyon ay siya mismo ang magpapasya kung nararapat ba si Reno na gamitin ang Kaiju No. 6 weapon o hindi.